Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako'y yayaon, hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa iyong mga kasalanan. Hindi kayo makakapunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya, kaya niya sinabi, hindi kayo makakapunta sa paroroonan po?" Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ako'y hindi. Kaya sinasabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako yung sinabi ko na sa inyo mula pa noon una. Marami akong masasabi at maihakatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin, at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila nauunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuturo sa akin ng Ama, at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa buhay, hindi maiwasang magkasala. Ang simpleng paghuhusga sa kapwa ko ay isang kasalanan. Sinabi niya doon, "Kayo ay mamamatay dahil sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y ako nga." Dahil sa kasalanan, unti-unting nagigiwalay ako sa Diyos, sapagkat sa paggawa ng kasalanan, para bang hindi ko kinikilala ang Diyos. Hinihiwalay ko ang sarili ko sa Kanya, dahil sa ito'y labag sa mga kalooban niya. Ako'y anak niya at pananagutan kong pipiliin araw-araw ang maging mabuting tao, gaano man kahirap ang sitwasyon, sa gayoy kalulugdan ako ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa lahat ng pagkakataon. Sa mga pagkakataong sinusubok mo kaming makagawa ng kasalanan, nawa, piliin naming magawa ang tama, kalugod-lugod at nararapat ayon sa iyong mga kautusan. Pagtibayin mo ang aming mga puso't isip sa paggawa ng mabuti. Sa gayoy, maging karapat-dapat kami sa iyong kaharian. Amen.